para makamit ng lolo ko ang buhay na walang hanggan. Itinali niya at dinala pa uwi ang isang dambuhalang ahas na nabigong magbagong anyo. Nang naghahanda na ang lolo kong ibabad sa alak ang ahas ay biglang naging isang napakagandang babae. Nagsalita ang babae, "Hayaan mo akong mabuhay. Sa araw na isilang ang iyong apo, sisiguraduhin kung habang buhay siyang magiging marangya at mayaman, walang sakit at kapahamakan." Nang marinig ni lolo na may kinalaman ito sa akin na hindi pa naipapanganak, agad siyang naantig. Walang dalawang isip niyang pinakawalan ang babae pabalik sa liblib na kabundukan. Noong una, inakala ng lahat sa pamilya na nag-uulyanin na si lolo. Itinuring lang nila itong isang biro. Pero noong araw na isinilang ako, na dapat sana'y maaliwalas ang kalangitan, ay biglang natakpan ito ng makakapal na itim na ulap, at bumuhos ang napakalakas na ulan. Ang tubig sa ilog Xinjiang sa labas ng aming nayon ay agad na umapaw. Hanggang sa umabot na ito sa tapat ng aming pintuan. Nagpanik ang buong nayon at nagsitakbuhan para sa kanilang buhay. Tanging ang nanay ko lang, dahil nahihirapan siyang manganak, ang nakulong sa loob ng bahay. Habang ang buong pamilya ay hindi mapakali sa pag-aalala, si lolo naman ay nakatitig lang ng mariin sa madilim na kalangitan. Biglang dumagundong ang isang malakas na kulog. Kasabay noon ng pag-iyak ko nang ako'y isilang. Pero bago pa man makapagsaya ang aking pamilya, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Isang kabaong na purong itim, ay inanad ng baha papasok sa aming bakuran. Ang kabaong sa pintuan ay isang sumpa, 3 henerasyon ay mawawala. Ito ang pinakamatinding masamang pangitain sa feng shui. Pero sino ang mag-aakala na sa halip na mataranta si lolo, ay tumingala pa siya sa langit at humalakhak ng malakas. Hindi ito masamang pangitain. Ito ay biyayang hulog ng langit. Nagpadala ang Diyos ng tubig ng mapapangasawa para sa apo ko. Mula noon, para na siyang sinapian. Buong araw niyang hawak-hawak ang isang lumang libro ng feng shui at walang tigil sa pag-aaral nito. Hindi lang niya inilipat ang itim na kabaong sa loob ng kanyang silid, kundi noong 5 taong gulang na ako, inengganyo niya ako gamit ang candy. Habang paulit-ulit niyang sinasabi, nasa loob niya ang mapapangasawa mo. Pagkatapos noon, pinilit niya akong pag-aralan ang mga lihim na sining ng feng shui sa loob ng 10 taon. Hanggang sa pagsapit ng aking 18 kaarawan, unti-unti nang nanghina ang aking lolo. Sa kanyang mga huling sandali, hinawakan niya ang aking kamay. At gamit ang kanyang huling lakas, ipinagbili niya sa akin ang 2 bagay. Una, kapag ako'y namatay na, kailangang gamitin ang itim na kabaong na ito sa aking libing. At siguradong may mga darating para agawin ang kabaong. Ikalawa, dapat mong tratuhin ng mabuti ang asawa mo na nasa loob ng kabaong. Umuo ako habang lumuluha. Agad kaming naghanda ng tiyo ko para buksan ang kabaong. Akala namin, puro bulok na kahoy at kung ano-ano lang ang laman ng kabaong. Pero nang buksan namin ang takip, lahat ng nandoon ay natulala sa gulat. Sa loob ay may nakahigang isang bangkay na parang buhay na buhay. Isang babaeng bangkay na napakaganda na parang isang diwata. Namamangha pa ako sa kanyang kagandahan. Nang biglang may lumabas na kakaibang bango mula sa kabaong. At sa isang iglap, kumalat ito sa buong nayon. Biglang nagbago ang itsura ko. Hindi ito ordinaryong bango. Ito ang halimuyak ng bangkay, isang bango na abot sa napakalayong lugar. Kapag naamoy ito ng mga demonyo at masasamang espiritu, siguradong darating sila. Kapag naamoy ito ng mga kaluluwa, siguradong aagawin nila ito. Sa sandaling iyon, lubos ko nang naintindihan ang nakakatakot na kahulugan sa likod ng 2 habilin ng aking lolo. Hindi ako naglakas loob na maglihim. Isiniwalat ko ang buong kasunduan ng lolo at ng babaeng ahas. Nanginginig sa galit ang aking ama, at sinipa niya ang kabaong ni lolo. Ang tiyo kong matagal nang nagtrabaho sa malayo ang unang kumalma. Tinitigan niya ako ng mariin, at sinabi sa seryosong boses, "Chen, anong gagawin natin ngayon?" Ang unang pumasok sa isip ko ay sunugin ang bangkay ng babae. Pero nang sasabihin ko na sana, naalala ko ang sinabi ni lolo noong nabubuhay pa siya. Ang halimuyak ng bangkay na ito ay ang halimuyak ng isang tableta. Matagal nang nabuo ang demonyong tableta sa loob ng katawan ng babae. Sa isang iglap, hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam kung ano ang dapat piliin. Naging pabaya ang lolo niya sa buong buhay niya. Ngayon, isang bata pa ang pinapahawak niya ng ganito kalaking problema. Paano na tayo mabubuhay nito? Naging madilim ang itsura ni Tiyo. Walang sino man sa amin ang makasagot. Huminga ako ng malalim. Nagtiimbagang ako at gumawa ng isang mapangahas na desisyon. Tiyo, dalhin natin siya sa abandonadong bahay sa likod ng bundok. Naging seryoso ang mukha ni Tiyo. Matapos mag-isip sandali, sa huli ay tumango rin siya. Kaya naman, pinaalis ko ang mga nakikiusyosong mga taga-nayon. Binalot ko ng itim na tela ang bangkay ng babae. Pag-isa kong pinasan ang tinatawag na asawa. At umakyat sa napakaliblib na likod ng bundok. Sa lumang bahay, naghanap ako ng malinis na kwarto. At dahan-daang inilagay ang bangkay sa kama. Marahil dahil sa hangin sa daan, medyo nawala na ang amoy ng bangkay. Pero nang mailapag ko na ang bangkay at paalis na sana, bigla akong nakaramdam ng nakakakilabot na lamig sa aking likuran. Para bang may isang pares ng malamig na mga mata, na nakatitig ng mariin sa likod ko. Nabuhay kaya siya muli, sa sobrang takot ay nanginag ang buo kong katawan. Bigla akong napalingon, mabuti na lang at mahigpit pa ring nakapikit ang mga mata ng babae. Wala namang kakaiba, dali-dali kong isinaboy ang inihanda kong abo, para matakpan ang natitirang amoy ng bangkay. Tumalikod na ako para tumakbo.
Pero pagkarating ko sa pinto, may biglang pumalabog. Isang luma at naninilaw na libro ang dumulas mula sa katawan ng babae. Nanindig ang balahibo ko. Nanginginig man, pinilit kong pulutin ang libro at isiniksik pabalik sa ilalim ng baywang niya. Ikinandado kong mabuti ang pinto, at kumari pa ako ng takbo pababa ng bundok. At para naman sa huling habilin ng lolo ko, matagal ko na iyong binaliwala. Kung sino man ang may gusto sa ganoong asawa, kunin na nila. Wala na akong pakialam doon. Ngunit sa mga sumunod na araw, naging napakatahimik ng burol ni lolo. Lihim pa nga akong natuwa, baka yung babaeng bangkay ay matagal nang kinuha ng kung anong nilalang. Pero hindi ko inaasahan, na sa kalagitnaan ng gabi ay hindi ako mapakali. Palaging may bumabagabag sa kalooban ko. Sa huli, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kinuha ko ang kahoy na pamalo para protektahan ang sarili. At nagmadali ako sa dilim papunta sa lumang bahay sa likod ng bundok. Kalagitnaan pa lang ako sa paakyat ng bundok, nang makita ko ang ilang anino na patungo sa lumang bahay. Agad akong nagtago sa mga palumpong. Hinintay kong lumapit ang mga anino. At sa isang iglap, napasinghap ako sa takot. Hindi sila mga tao. Malinaw na 2 taong papel sila na nakasuot ng pula at berdeng damit panlibing. Buhat-buhat pa nila ang isang malaking pulang palanquin na pangkasal. Sa sumunod na segundo, itinaas ang kurtina ng palanquin. Isang nilalang na nakasuot ng pulang robe na pangkasal. Isang whistle na parang tao ang tumalon pababa. At nagsalita pa ito na parang tao. Aking sinta, narito na ang iyong asawa para sunduin ka pabalik sa bundok. Noon din ay nag-init ang ulo ko. Ang asawang ayaw ko na. Paanong hahayaan kong mapunta sa isang hayop na tulad mo? Dumampot ako ng bato at ibinato ito ng malakas. Umidyak sa sakit ang weasel at bumagsak sa lupa. Ngunit mabilis itong nakabangon muli. Nanliit ang mga mata nito at umungol habang tumitingin sa paligid. Sino yan? Magpakita ka sa akin. Sa sandaling ibinato ko ang bato. Agad akong nagsisi. At sa sandaling iyon, biglang nanlamig ang batok ko. Ang weasel ay parang maltong lumitaw sa likuran ko. At ngumisi sa akin ng nakakakilabot. Agad kong sinunggaban ang leeg nito. At buong lakas na inihampas sa lupa. Umalingaw-ngaw ang nakakapangilabot na sigaw nito. Winasiwas nito ang mga kuko. At kinalmot ang likod ng aking kamay, 2 sugat na abot hanggang buto. Sa sakit, nabitawan ko ito. Tinitigan niya ako ng masama. At sumigaw ng matinis. Buwisit kang bata ka. Ang lakas ng loob mong sirain ang plano ko. Ngayon, kukunin ko ang kaluluwa mo at babalatan kita ng buhay. Isang taong buhay, paanong matatakot ako sa hayop na ito? Akma na sana akong lalaban. Nang biglang kumislap ng berdeng ilaw ang maliliit nitong mga mata. Sa isang iglap, naramdaman kong sobrang bigat ng ulo ko at lumulutang ang mga paa ko. Umiikot ang paningin ko, bumigat ang dibdib ko. Naku po, tinamaan ako ng spell na nakakalito ng isip. Tumingin ako sa paligid at nakita ang isang grupo ng mga taong papel na hindi ko alam kung saan nanggaling. At malapit na nila akong mapalibutan. Sa bingit ng kamatayan, buong lakas kong kinagat ang dulo ng dila ko. Ang matinding sakit ay agad na nagpabalik sa aking ulirat. Agad kong inihagis ang mga papel na anteng-anteng sa grupo ng mga taong papel. Ang mga papel na anteng-anteng ay biglang nagliyab. At sa isang iglap, naging abo na lang ang mga ito. Ilang maliliit na dilaw na weasel na nagtatago sa loob ng mga taong papel ay nagsitilian at nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon. Samantala, si Huang Jiuye ay matalim na nakatitig sa akin.